Katatapos lang subject nilang iyon at tinitingnan na ngayon ng mga kaklase niya ang nilagay na pangalan sa bulletin board kung saan nakalagay ang resulta ng kanilang exam para sa semestre. As usual, siya na naman ang top 1 na kasimangot na banggit ng isang babae habang nakatingin sa bulletin board. What you expect, yan lang naman ang meron siya other than that. What is good being smart when you are poor? Hagigik na tawa na sabi ng isa. Ang pinag-uusapan nila walang iba kundi si Mike Cavillas na nakaupo sa dulong mesa. Ang mga kaklase niyang magaganda, sopistikada at laging nanguguna sa fashion trend. Walang pakundangan magpakawala ng pera para lang siguraduhin na sila ang nauna mapagadget, damit, alahas etc. Bukod doon pinag-uusapan din ng mga ito ang who's who sa social circle at sino ang mga nauna, kaya kahit nagbabasa naririnig niya ang mga pasaring na nga ito. Kumukuha siya ng kursong Hospitality Management sa prestigious S.E. Vincent University. Na parang bang ang mga tulad niya ay walang karapatan na mag-aral doon. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong komento dahil nakapasok siya dito through scholarship. Mas mabuti pa na mag-concentrate siya sa pagbabasaan niya sa sarili. Alam niya na ang tulad niya ay hindi kayang makaipagsabayan dito. Isa siyang ulila at noong mga unang buwan na ay ginawa niya ang lahat para makibagay sa mga ito, pero wala din namang nangyari. At naitili sa kanila na isa siyang taong hindi ka-level ng mga ito. Kaya mas minabuti na lang niya na ituon ang atensyon sa pag-aaral. Kinalaunan ay nagulat na lang siya nang biglang marinig ang tili ng mga classmate niya. Ay si Mark. Tili nito habang nakadungaw sa bintana. Isa na dito si Messi Del Monte. Isa ito sa pinakamayan na estudyante doon mula sa buhok na namumula sa propesyonal na pag-aalaga sa salon, at sa bestida nitong dilaw na halatang mamahalin ay isang alam mo na isang anak mayaman at isa lang ang goal nito sa buhay ang mapansin ni Mark. Ang gwapo talaga. He is the Greek god. In modern version gwapo matalino at mayaman ano pa hahanapin mo't komento ng isa. Aywan ko ba sa dami-dami ng umaaligid sa kanya wala siyang pinapansin napakasuplado. Hay ano kaya ang pakiramdam kapag nasa mga bisig kanya, kinikilig na sabi nito. Umpisa na naman sila, bulong ni Mae sa sarili na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay ito na laging pinag-uusapan ng mga kaklase niya bukod sa fashion. Na ang tinig ng mga kaklase niya ay ito lang ang lalaki sa mundo. Sino ba si Mark Aristakis? Well, come to think of it totoo naman ang sinasabi ng mga kaklase niya pero sa opinyon niya bukod sa kayamanan at kagwapuhan nito para sa kanya wala na itong maipagmamalaki pa. Isa lang ang mahalaga sa kanya ay dalawa pa ang libro at si Gregor. Bulong niya sa sarili. Bukod sa wala rin siyang oras sa mga bagay na iyan. Kaya hanggang ngayon wala pa rin siya nagiging kasintahan kahit first kiss, wala pa na madalas na tinutukso ng kaibigan niyang si Donna. Taliwas sa mga kaklase niya na kabi-kabila ang mga nagiging kasintahan. Hindi sinasadya na narinig siya ng isa niyang kaklase at siya'y nilapitan. May sinasabi ka ba 4 na mata? Sita nito tingnan mo nga ang sarili mo sa kapal ng salamin mo at iyang suot mo na makaluma, sabi nito habang sinisipat siya ng tingin mula ulo hanggang paa na maihalong insulto. Mula sa makapal niyang salamin at damit niya ng long sleeves at mahabang palda, kahit katulong namin hindi sinusuot yung damit mo kaya sino ang mag-aabala na titingin sa'yo, ano ba ang alam mo kundi ang libro mo at trabaho mo. Imagine pumapasok ka dito tapos nagtratrabaho ka sa karinderya sa gabi. Pinapahiya mo ang pangalan ng eskwelahan natin, nakapamiwang nasambit nito na payuko na lang si Mae na ayaw nang magsalita pa. Alam niya na hinahamak siya ng mga ito dahil sa estado niya sa buhay. Bukod sa pagiging scholar nangangailangan pa din siyang mag-part-time o humanap ng ibang trabaho upang mapunan ang kakulangan sa gastos. Kaya lahat ng pwede niyang gawing pagtitipid ay ginagawa niya. Hindi dahil sa makaluma siya. Ang damit na isisnusuot niya ay ang kaya lang ng budget niya. Wala na siyang ibang taong maasahan kundi ang sarili niya lamang. Mae, minsan nakitang binigyan ng mga damit ko pero anong ginawa mo? Imbes na magpasalamat ka sa akin inayawan mo at least makaranas ka naman na magsuot ng normal, patuloy na salita ni Messi sa kanya. Ay nga naalala ko na. Di ba yun ang sinuot niya sa last event natin tapos? Hahaha, natatawang sabi nung isa pa nilang kaklase. If I remember correctly, it is one of the most unforgettable story, dugtong na sabi nito. Hindi lang damit ang pinahiram ni Maxi pati escort niya.
At anong ginawa mo, maiiniwan mo siya sa gitna ng dance floor pagtapos mong sampalin, sabi pa ng isa. Hoy mga babae, wala na naman kayong nakita kundi si Mai. And girls, just to remind you that guy is a freak, sabi ni Donna nakakapasok lang sa classroom. Mai, wala kang dapat ikahiya, dapat lang ang ginawa mo sa lalaki na iyon. Tinangka kanyang halikan. He is so lucky at wala ako noon, dugtong pa ni Donna. Ang nag-iisa niyang kabigan sa universidad na ito. Sa taas nitong 5-6 na may morenang kutis at mahabang itim na buhok. Taglay nito ang gandang kung tawagin ay exotic beauty. Hindi biro ang mga taong nais mapalapit sa dalaga at kaakibat pa nito na siya ang nag-iisang heredera ng Meracdo Group, sakop ng business nila ang fashion at hospitality industry. Kumukuha din ito ng kursong hospitality management tulad ni Mai. Kung morena ito, siya naming pagkakaiba kay Mike Cavillas. Sa taas nitong 5, 2 na laging nakasalamin at makaluma ang suot na kung hindi mahabang palda ay long sleeves ang suot. Ngunit sa kabila nito ang maputi at pinong kutis na kinaiinitan ni Donna at ang mga mata niya na kung tawagin ay expressive eyes dahil napapaligiran ito ng mahahabang pilik at ang kulay ng mata niya ay abo. Iyon nga lang, hindi ito na napansin dahil sa suot na salamin. Donna, pinagtatanggol mo na naman yan. Hindi kita maintindihan. You are heiress of Mercado Group, but iyan ang kinakaibigan mo, nakasimangot na sabi ni Messi. Na hindi nagpabawa sa taglay na ganda nito. Hey madam, it's none of your business. Sagot nito, Donna, tama na, pabayaan mo na, awat ni Mai. Maiyan ang hirap sayo, dapat matuto ka naman ipangtanggol ang sarili mo. Even you are poor scholar ka naman. Hey ladies, just to let you know, ang beauty pwede gawa ng paraan through our technology today, pero ang intelligence hindi din. Let's go ladies, wala tayo mapapala dito, abat tinga nga laiting sabi ni Donna. Donna, please, enough. Thank you. Pero hindi na kailangan, awat ni Mai sa kaibigan. Mai, ikaw lang ang tunay na friend ko sa ginagalawan na mundo ko, ilan lang yan and ayaw kong masaktan ka, sabi ni Donna. Thanks Donna. Teka, anong oras na malalat na pala ako sa work ko? Sabay tingin sa relo nito sa isang kilalang cave na malapit sa St. Vincent University. Mark, nakatingin na naman ang mga ladies sa'yo. Iba talaga ang dating mo, lahat ng tao mapa-teacher. Kolehiyala, name it. Umiinom na sabi nito habang nakaupo sa isang sikat na cave na malapit sa St. Vincent University. Ikaw pa naman may feature sa magazine. Tall, handsome, rich varsity player. Etsy. Kung hindi ka ba naman talaga paligiran ng mga bubuyog, sabi ng isa pa, and also Aristakis name, dagdag nito, guys, tama na nga kayo, anya. Siya si Mark Aristakis, here to Aristakis Fortune Worldwide. Gwapo sa taas nitong 6'1" at may misisyosong aura na gugustuhin mong alamin ang kung ano ang iniisip. Ang alon-alon nitong buhok, ang mukha na parang nililok ng pintor at ang mga mata na malamlam kung tumingin ay nakuha niya sa mga ninunong Griego. Mga katangian na sapat para habulin ang lahat ng mga babae, isama pa ang kayamanan at pangalan ng Aristakis. Ngunit sa kabila ng katangian nito na natiling suplado at misisyoso ang binata na lalong nagpadagdag sa karisma nito sa kababaihan. Nga ang sinasabi lang namin ay you've been here for 6 months till now, wala ka pang girlfriend, so sobrang dami nang nagpapansin sa iyo, wala ka pa ring pinapakita sa amin. You are really cold-hearted. Unless alam mo na, kinakatawan nitong sabi, well, those women bore me. I want something different, sabi nito sabay inom ng kape. What different? Someone that will make my heart flutter. I guess, sabi ni Mark, hahaha, you are becoming romantic. Different. Make your heart flutter. Hey, good luck and cheers for that. Cheers. Sa labas tumatakbo si Mai sa papasok sa staff entrance cave para magumpisa sa trabaho. Humihingal pa si Mae habang nagmamadaling isuot and apron kasi malapit na siyang mahuli sa shift niya. Mae, si Tani Donald and manager sa cave na iyon, muntik ka nang malate, sir, pasensya na po. Hinging paumanhin niya, siya pero sa susunod dapat nasa tamang oras ka, alam mo naman na rush ngayon at yung daking pagandyan ay busy tayo. Ewan ko ba sa mga babae ngayon makakita lang ng gwapo nawawala sa sarili, nailing na sabi nito. Buti ikaw, Mae, di ko nakitaan ng ganoon. Tingnan mo din yung mga kasama mo, dugtong nito, sir, wala talaga kagwapo eh. Kinikilig na sabi ng isa niyang kasama. Hayin ako, Tara, at magumpisa ng trabaho,
at nagumpisa si Mae na kunin ang tray at naghatid ng order sa ibang table. Mark, in case lang tingnan mo iyong isang iyon. Nakangusong sabi ni Paul kay Mark na ang tinutukoy ay si Mae. An ordinary lady who is working in a place like this. Sa tingin mo ba tulad niya ay kayang mabighani ang isang Aristakis? Tiningnan ni Mark ang tinutukoy nito na sa oras na iyon ay abala si Mae sa paglilinis ng katabing mesa. Well, maybe, at natawa ito. Ang hindi alam ng dalawa ay naririnig pala sila ng dalaga. May biha, itaga mo sa bato na never, nangangaliti nitong sabi sa sarili. At gigil na nilagay ang baso sa tray at bumalik sa pantry. May bakit nakasimangot katanong ng kasama nila? Wala, at masamang tinitigan si Mark sa dining area at binulong, may araw ka din. Biglang nabahing si Mark. Maitapos na nagklase natin 2 hours pa before our next class, saan ka pupunta? Tanong ni Donna. Well, kailangan ko mag-aral for exams. Anya, okay, see you later, may dadaanan pa ako. Sagot ni Donna. Ang St. Vincent University or DC ay isa sa prestiyosong unibersidad sa lugar nila, tangging mayayaman lang at mga anak ng politiko ang may kakayanan na makapasok dito. Mula sa gate hanggang sa kaliit-liitang detalye ng eskwelahan na ito ay top of the class. Maswerte si Mae nang naglabas ng scholarship program ay nakapasa siya. Hindi masyado maraming tao sa daanan dahil halos lahat ng estudyante ay may klase pa. Ang matataas na nagtatayo ang mga puno sa magkabilang parte ng kalsada, ang mga bulaklak at ang landscape ng eskwelahan ay isa sa pinakamagandang pasilidad dito. May tinatawag na secret place si Mae, nahanap niya ang lugar na ito na minsan na naligaw siya. Sa pagitan ng nagtatayo ang puno at damo, may parte na kung saan pag binaybay mo ay mapupunta ka sa lugar na liblib. Dito makikita mo ang isang luma at maliit na simbahan na may maliit na lawa sa tabi. Dito siya pumupunta pag gusto niya mag-relax at mag-aral. Malayo sa ingay at istorbo, ang maririnig mo lang ay ang kuliglig ng mga ibon at hampas ng hangin. Dito ay para siyang nasa munting paraiso. Pumasok si Mae sa maliit na simbahan at nagdasal. Diyos ko, marami pong salamat sa lahat ng biyaya mo sa akin. Sana hindi kayo magsawa, bulong niya. Lumabas siya at umupo sa upuang kahoy na malapit sa lawa, pwede hanggang pang-aapatan na tao ang umupo. Hay, ang sarap ng hangin at ang ganda hanggang ngayon, hindi ako magsasawa sa lugar na ito, bulong niya, habang iniikot niya ang kanyang paningin sa palibot na parang minimemoryado ang bawat puno at halaman sa paligid. Nagpapasalamat siya dahil sa kabila ng moderno nilang paaralan, hindi man lang nasira ang lugar na ito. Sa una ay nagtataka siya kung bakit wala man lang tao dito tuwing siya ay nagpupunta. May oras pa naman makapagpahinga muna, sabay tingin sa relo niya. Kahit ilang minuto lang, naghihikab niyang sambit, tinggal ang salamin at pinatong sa katabing kahoy na mesa at humiga. Maya-maya nakaidlip na siya. Iba si coach ngayon at masyadong istrikto sa practice natin, nakasimangot na sabi ni Paul. Kaibigan ni Mark habang naglalakad sa daanan galing sa basketball court. Hayaan niyo na malapit na kasi ang varsity game, sagot ni Mark habang hinahagis ang bola. Hey naku! Andito ka naman, ano ba ang pinangangamba niya? Granted na matagal ka na hindi naglalaro. Pero pare, magaling ka pa din minsan. Tinanaong ko ang nanay ko, asan ako nang nagsabog ang Diyos ng talento. Pero grabe, walang tatalo sa fans club mo, halos sumakit na ang tenga ko sa katitili nila, sabay tapik sa balikat ni Mark. Ano ka ba pre, nilalang mo lang ang sarili mo. Sa dami ng kumpanya ng lolo at tatay mo, wag mong maliitin, siya, we are the rich, handsome boys, tawang sagot ni Paul. Ay mauna pala ako sa inyo, paalam ni Mark. Bakit Mark, saan ka pupunta? Takang tanong nito, may bibisitahin lang ako, andito ako for 6 months, pero hindi ko pa rin napuntahan yung dapat napuntahan ko, ganun ba? Sige, kita na lang tayo mamaya. Humiwalay si Mark at tinahak ang daanan kung saan may naglalakihang puno at matataas na damo. Isa ito sa pribading daanan ng mga Aristakis. Halos lahat ng tao sa unibersidad ay alam ito, kaya walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ito. Hindi pa rin nagbabago ang lugar na ito, bulong nito sa sarili, hanggang makita niya ang maliit na abandonadong simbahan at ang katabi nitong lawa. Napakaganda pa rin talaga dito, napapangiti nitong sambit at naalala ang mga panahong maliit pa siya. Isa ito sa lugar na paboritong pasyalan na kasama ang papa niya. Noong ito ay nabubuhay pa. Dito siya madalas dalhin nito para turuan ng kung ano-ano tulad ng pagbibisikleta o larong taguan. Nang napadaan ang kanyang paningin sa mailumang upuan at napansin na may biglang gumalaw doon.
Ano yun? Bulong niya habang dahan-dahan siyang lumapit sa upuan at doon nakita niya ang isang babae na natutulog. And my God! Sambit nito. Dahan-dahan niyang tiningnan ang magandang babae na natutulog sa sopa. Mula sa malilit nitong paa paakyat sa makinis nitong binti na lumbas, dahil sa nalislis nitong palda sa dahan-dahan pagtaas at pagbaba ng dibdib nito, dahil sa paghinga hanggang sa mukha nito na napapaligiran ng natural na kulot na buhok. Pilik mata na mahahaba ang pinong makinis na kutis, maliit na matangos na ilong at sa mapupula nitong labi na bahagya na nakabuka na tila nagaan niyang halikan. Hindi siya humihinga habang tinititigan ang babaeng na para bang isang larawan na para sa mata niya lang. Dahan-dahan siyang umupo sa harapan nito at tinitigan ang natutulog nitong mukha sabay sambit, "Agap Mau, at last I've found you." Nakangiti nitong sabi. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, kinuha ang cellphone at kinunan ang mukha ng natutulog na babae. Nanaginip si Mae na may isang lalaki na nagsabi sa kanya, "At last I've found you," at hinalikan siya. Isang napakagandang panaginip, ayaw na niyang magising. Naalimpungatan niyang sambit habang dahan-dahan niyang binubukasan ang mata niya ay parang mayroon siyang naaninag na anyong palayo, ngunit likod na lang nito ang naaninag niya. Nanaginip pa ba ako? Hindi niya mawari kung nanganip ba siya, dahil hindi niya suot ang kanyang salamin ay malabo ang kanyang paningin. Hindi niya ito masyadong makita dahil hindi niya suot ang salamin. Anong oras na, habang inaabot niya ang salamin niya sa mata at sabay tingin sa relo. Ay late na ako, sabay balikwas ng tayo nang biglang may jacket na nahulog sa may paanan niya. Kanino ito? Wala naman ito kanina ha. May ibang tao dito, nagtatakang sabi niya sa sarili, ay baka si Manong nakakahiya, nakita pa akong natutulog, hagikik niyang sabi sa sarili na ang tinutukoy ay ang hardinero nila sa eskwelahan. Nagmamadali na inilagay ang mga gamit at jacket sa bag sabay lakad takbo na umalis sa lugar na iyon. Hindi niya napansin ang taong nakatayo sa isang puno. "I will see you, Agap Mau," nakangiti nitong sabi. "Auntie May." Faster, kulit ni Jason, kapatid na bunso ni Messi. Kada weekend ay nagbabisit siya sa bunsong kapatid ni Messi na si Jason na 3 taon gulang sa pangitngit ni Messi dahil hindi daw dapat siya nagmagalaga sa kapatid nito. Ginawa nito ang lahat at kinausap nito ang mamagulang na paalisin si Mai. Na hindi naman sinangayunan ng magulang dito sa kadahilang nirekomenda si Mae ng kakilala nito at magkasundo sila ng anak nito. Wala nang nagawa si Messi at binalaan si Mae na wala dapat sa kaklase nila ang makaalam nito. Espesyal ang linggong ito mag-out of town ang pamilya, ngunit hindi nila pwede isama ang batang si Jason, kaya doon muna siya sa mansyon ng Ramirez sa buong 2 araw. "Sandali lang Jason, tapusin ko lang itong niluluto din. Aalis na tayo papuntang park, okay?" sagot niya sa bata. "Yehey," sigaw na tuwa ng bata habang nagtatakbo palabas ng kusina. Bumalik si Mae sa pagluluto na hindi niya napansin na pumasok si Messi sa kusina. Well, look who's here." 4 na mata, nakapamiwang na sambit nito. "Hi Messi, good morning." "Well, dito ka para magbabisit na naman." "Ano ba nakapagtataka doon? Hindi ko maintindihan kung bakit ka pinagkakatiwalaan ni Mama at Papa, anyway make sure lang na wala mawawala dito." "Naku, mahirap na Messi, kung wala ka nang sasabihin pa pwede ko ba akong iwan sa ginanagawa ko at tumatawag na ang mga magulang mo paalis na ata kayo." Nasaktong pumasok si Mrs. Ramirez na hawak ang anak nitong si Jason. "Mae, aalis na kami, ikaw na bahala kay Jason ha, at sa bahay andyan din sila nanang kung may kailangan ka in case of emergency, alam mo naman kung paano kami makokontak." "Yes ma'am, ingat po kayo." "Hay, kung hindi lang sana kami kailangan doon for 2 days, alam mo naman ang papa nila, it's business." "Opo ma'am, wala pong problema, Jason, pakabait ka ha." Sambit nito sa anak, "Yes mama, o siya aalis na kami." "Messi, tara na, nakasimangot nitong sabi at sinundan ang mama niya. "Auntie May, let's go, they already left." "Your promise?" Okay, itong batang ito talaga. Tapos na ako, let's go to the party." Ang mansyon ng mga Ramirez ay nasa isang sikat na subdibisyon na tanging mayayaman lamang ang nakatira. Nagumpisa siya magbabisit sa mga Ramirez nung nakaraang taon nang irekomenda siya ni Nanang ang matandang katulong sa mansyon ng mga Ramirez. Kakilala kasi ito ng nanay niya nung ito ay nabubuhay pa. Hanggang tuluyan nang napamahal na sa kanya ang bata,
Kaya tuwing wala siyang pasok or kailangan ng mga Ramirez na mag-out of town siya agad ang tinatawagan ng mga ito. Jason, anong gusto mong laruin? Tanong ni Mae habang magkahawak kamay na naglalakad patungo sa playground touchball. Okay, Michael. I am telling you this place is the best, hindi basta-basta makakapasok ang mga paparazzi dito. Paliwanag ni George kay Michael, ang manager na sikat na rock band na The Rock Village or TIV. It's been 2 years, Michael, till now wala pa rin tayong naproproduce na original song and all the fans are dying for your comeback. Dagdag nito si Michael Torrentes, head vocalist and songwriter ng kilalang rock band na The Rock Village. Ang bandang ito ay isa sa pinakilalang banda sa buong Asya. Ang mahabang buhok nito na lampas balikat na tinali sa likod ay isa sa dahilan na lalong nagpatingkad ng bad boy look nito na nagpapatili sa mga kababaihan, sabayan pa ng talento sa pagsulat at paggawit, kaya hindi nakapagtataka ang kasikatan nila sa iba't ibang panig ng Asya. Ngunit dahil sa pangyayari nung 2 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nagagawang original na kanta. I know, George, pero anong magagawa ko, till now wala akong makitang inspirasyon, sabi nito habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Maybe something will happen this coming days, sana nga, ani ni George at binalik ang atensyon sa hawak na laptop. Drop me here. Ito yung clubhouse nila, diba? Impressive. Habang tinatanaw ang mga nagtatayo ang mga puno at parke na pangbata. Tumigil ang sasakyan at bumaba siya. Sigurado ka? Tanong ni George. Yup. Tawagan na lang kita later pagpabalik na ko sa bahay. We never know, maybe the inspiration is here. Nakatawang biro pa nito. Habang lumalakad papunta sa clubhouse. Auntie May, are you ready? Sigaw ni Jason. Yes. Ito na, make sure na masalo mo ito, ha. Give your best shot. Hinawakan ni Mae ang bola, bumuelo at binato. Di sinasadya na napasobrang lakas ang bato niya na lumampas kay Jason at tinamaan sa mukha ang lalaking dumadaan. Ouch! Ani ni Michael na napahiga nang tumama ang bola sa mukha nito. Patakbong lumapit si Mae at Jason dito. Okay ka lang? Nag-aalalang sambit ni Mae na lumuhod sa tabi niya at sabay sipat sa noo niya. Pagsasabihan sana ni Michael ang babae, pero nang tingnan niya ito, nagahibla ang pagitan ng mukha nila. Sa kabila ng makapal na salamin nito, ay nakatago ang most expressive eyes na napapalibutan ng makakapal na pilantik. Ang nakita niya na ngayon ay masasalamin ang pag-aalala. Malit na matangos na ilong at mapupulang manipis na labi. Hindi kailangan nito ng kahit anong kolorete sa mukha. She is striking in her simple beauty. Okay lang ako, natutula lang sagot niya. Mrs. are you okay? Nag-aalalang tanong ni Jason para itong naalimpungatan na nagising sa panaginip. Yes, young man. What is your name? Tanong niya habang tumatayo at tinulungan si Mai. I am Jason and she is the Aunt May. You? Her name is Mike, ipakilala ni Michael habang hawak pa rin ang nasaktang noo. Pasensya na talaga, napalakas ang hagis ko. Hinging paumanhin ni Mae. Walang problema, kasalanan ko din, hindi ko tinitingan ang dinadaan ko. Nakangiti nitong sabi, hindi niya ako kilala, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung matatawa siya o mainsulto. Siya ang kauna-unahang babae na hindi nagtitili or nagpapakuha ng litrato nang makita siya. Aunt May, mag-night camping tayo mamaya, bakit hindi natin siya isama? The more the merrier, kasi 2 lang tayo, sabi ni Jason. Pero Jason, may pupuntahan si Mike or hindi siya available. And Jason, we do not invite strangers, sagot ni Mike. Jason, lumuhod si Michael sa harapan ng bata at ipinaliwanag nito, tama ang Auntie May mo, hindi ka dapat basta-basta nag-iimbita ng mga taong hindi mo kilala. However, since nagpakilalan ko, hindi na tayo strangers, do not worry, I'm available today. Punta ako sa inyo mamaya. Mike, hindi mo naman dapat, sambit ni Mae na hindi na natapos dahil sumabat si Mike. You owe me for this, sabay turo sa maliit na bukol sa noo niya. Beside, it will be the pleasure. Mae, I'll be there at 7. Nakatira din ako dito and since bukol ko, let's play ball. Nakatawa nitong sabi sabay hatak kay Jason. Natatawa na lang na sumunod si Mae. Padating na si Mike, hey, sigaw ni Jason at saktong tumunog na ang doorbell. Binuksan ni Mae ang pintuan at doon nakatayo si Mike na may dalang bulaklak at take-away bag galing sa kilalang caterer na may kasamang ngiti na nakakatunaw. For new friendship, sabay abot nito ng bulaklak sa kanya and contribution ko, abot uli ng take-away bag.
hindi ka na dapat nagabala pa, simple lang naman ang pagkain, barbecue. Sandwich, iba kasi ang version na night camping ni Jason. Mag-games, sabi niya habang naglalakad sila patungo sa garden ng mga Ramirez. Uncle Mike, look, tinulungan ko si Aunt May maghanda ng mga yan. Let's eat, tagal mo, gutom na ako, sabay hila sa binata at pinaupo sa tabi nito. Lumipas ang gabi nila na kumakain, naglaro ng games tulad ng tumbang preso, taguan at card games, walang sawang kwentuhan at tawanan hanggang dalawin na ng antok si Jason. Nakaupo si Mae at Mike sa isang blanket na nakapatong sa damuhan, habang si Jason naman ay natutulog na nakaunan sa kandungan ni Mae. Nakatingala sila pareho sa langit at ninamnam ang katahimikan ng paligid. He really likes you, sabi ni Michael sabay haplos sa ulo ni Jason. I like him too. Wala kasi akong kapatid na matay ang mga magulang ko sa aksidente. Kinupkop ako ng tiyahin ko sa probinsya at nagpapasalamat ako doon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mapalad pa din ako ngayon, malapit na akong makatapos at magtatayo ako ng sarili kong restaurant. Ikaw, di I write songs, talaga, someday, we'll write one for you, gusto ka yan, muntik ko nang malimutan. Ani ni Michael ang alin to appreciate things. Katahimikan. Real laughter and real conversation with a woman. Talaga, iyo. If I ever go out in a date, it will be a failure in every part kung hindi ko sila nadala sa kama ko. This is the first time at least na new experience sa'yo, nakatawang sabi ni Mai. Katahimikan uli, Mai, sad. Will you promise me, bigyan mo ako ng 2 weeks then magkita tayo uli, bakit 2 weeks pa? Meron lang akong tatapusin then babalikan kita, hindi maintindihan ni Mai ang ibig nitong sabihin pero tumango siya. Ano ang favorite song mo, Falling Slowly or Volcano talaga? Paborito ko rin ang aawiting iyan. Pero alam mo matagal na ako hindi nakakagawa ng kanta, bakit? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko magkakaroon na ngayon talaga, wannabe songwriter ka pala. Natatawang sabi ni Mai. If you only knew, pabulong na bigkas ni Mike sa sarili. Siya yung kantang Falling Slowly ang kakantahin ko para sa'yo. Once in a lifetime performance ito, kaya you are one lucky woman, siya, at nagumpisang kumanta si Michael sa ilalim ng gabing iyon. Mark, pakipaliwanag nga ano ang ginagawa natin dito sa entrance ng ganito kaaga, reklamo ni Paul. Mamaya pa yung klase natin Dagdag nito, you are Dinway friend, right? Ngayon lang ako nang hingi ng pabor sa'yo, nakatayo sa main entrance ng university si Mark at Paul. Na pinagtitinginan ng lahat na pumapasok sa universidad dahil bukod sa kilala ang dalawa nagwawapuhan pa. Tama, okay. Okay. Pero ang hindi ko maintindihan is bakit tuwing umaga ginigising mo ako para samahan kita dito. Ni hindi ko alam o kilala kung may inaantay ka ba sa isa sa mga babaeng dumadaan dito. And pair these days you are acting weird. Every morning andito tayo. Lunch break sa cafeteria and nasa building hall 2 tayo na di naman natin dating ginagawa. Well, I don't mind, maraming nagagandahang babies sa hospitality department, sabi nito. Mark, nakikinig ka ba sa akin? Ang ni Paul nang nakitang wala ang atensyon ng kaibigan sa kanya, kundi nasa babaeng dumadaan. Napapangiti si Mark habang sinusundan ng tingin ang babaeng lakad-takbo ang ginagawa. Hindi tulad ng ibang babae na nililingon sila samantalang ito, hindi man lang sila tinipunan ng tingin. Paul, let's go ha. Okay na. Ang dumaan lang naman dito ay si apat na mata. Mark. Don't tell me there is nothing to tell. Let's go, sagot ni Mark samantala, isa sa mga klase ng hospitality department, andito na naman sila, tili ni Messi, hindi ko maintindihan pero lagi na silang tumatambay sa campus natin, sagot ng isa nilang kaklase. Baka meron silang binabakuran dito, kinikilig na sambit nito, sino kaya? Maiyong grupo nila Mark, lagi na lang sila nakikita na nasa entrance ng university tuwing umaga. Tapos lagi silang nakatambay sa campus natin at sa cafeteria, kaya lahat ng tao ay nagtataka. No wonder yan ang pinaka-hot topic ngayon dito, kwento ni Donna. At tiningan sa Mae na abalang-abala sa pagbabasa na para bang walang pakialam sa nangyayari. Ay naku, bakit ko pala sinasabi sa'yo, wala ka naman interes sa ganitong mga bagay, buntong hining ang sabi ni Donna sa sarili. May pwede ba maging updated ka naman? Alam mo naman basta pangalang Marcus Aristakis Yuzi Mark ay for sure number topic, sabi ni Donna, alam mo naman na wala akong oras sa mga ganyang usapan.
By the way, wala rin naman akong makukuha dyan. Pabayaan mo na lang sila ang mag-aksaya ng panahon dyan. Sabay nguso sa grupo nila Masi na hindi pa rin tumitigil sa pagtitili at kilig na akal mo ay katabi ang lalaking pinag-usapan nila. Okay, okay. I give up. Wala nang nagawa si Donna at lumabas na lamang. Umiling na lang si Mai at dumungaw sa bintana. Doon nakita niya ang lalaking pinag-usapan nila na nakaupo sa bench. Tinitigan niya ito mula sa alon-alon nitong itim na buhok hanggang sa mukha nito na concentrate na nagbabasa na tila napaka-importante ang binabasa nito. Sa polo shirt nitong dilaw na nababakas ang magandang pangangatawan nito at maong na pantalon na alam niya na hindi biro ang presyo ng mga sinusuot nito. Sa kabila ng mataas na katayuan nito sa buhay, mas pinili nito na magsuot ng simple. Alam niya sa status nito hindi nito papansiin ang mga tulad niya. Hindi maintindihan ni Mark pero pakiramdam niya ay mayroon nakatitig sa kanya. Sanay naman siya na tinitigan ng mga babae pero iba sa pagkakataong ito. Huminto siya sa pagbabasa at tumingala at doon naglandas ang kanilang mga paningin at ninisan niya ito. Namumula ang pisngi ni Mai na biglang tumalikod. Hey God, nakita ba niya ako? Bulong ni Mai sa sarili, suon, napapangiti sabi ni Mark. Ang lakas ng ulan. Ano ba ito? Hindi pa natutuyo yung mga nilabhan ko, nade-depress na anya ni Mai sa sarili, habang tinititigan ang loob ng kabinet niya sa boarding house. Kailangan ko ng jacket. Napapabuntong hininga niyang sabi sa sarili nang may napansin siyang jacket na nakahanger sa dulo. Kulay itim yun na sa tansya malaki sa kanya, at may napansin siyang logo na nakatahi sa kanang dibdib nito. Isa itong agila na may huling maliit na ibon sa mga kuko nito. Tinititigan niya yung logo na ito na parang pamilyar sa kanya pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hay naku, pwede na ito, buntong hininga niyang sambit at sinuot ang jacket. Anong nangyayari? Nagtatakang sabi ni Mai sa sarili. Lahat yata ng tao ay nakatingin sa kanya mula sa pagpasok niya sa gate hanggang sa paglakad niya ng building papunta sa klase niya. Napansin siya ni Paul at napatutula habnag mayroong kinakausap. Oh, hey God, bulaslas ni Paul nang makita si Mai. Paul, bakit? Tanong ng kausap niya, kailangan masabihan si Mark, sambit nito. Maiwan muna kita at nagmamadali itong umalis para hanapin si Mark. Donna, hindi ko maintindihan bakit lahat sila nakatingin sa akin, sabi ni Mai kay Donna na abalang-abala sa pagbabasa sa loob ng klase. Patuloy pa rin si Donna sa pagbabasa na sinagot siya, bakit naman? Simula pagpasok ko sa gate hanggang dito, inikot uli ni Mai ang paningin sa buong klase na nakatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin na huminto sa pagbabasa at tinitigan siya? Oh, God, gulat na sabo nito, bakit? Yang jacket na suot mo, bakit meron kanyan? Tanong ni Donna, ay ito. Nakuha ko ito nung isang araw nakatulog kasi ako, tapos paggising ko andun na ito. Si Manong ata ang nagbigay nito eh. Nalimutan ko na ibalik sa kanya, nagkataon naman dahil sa sunod-sunod na pagulan hindi pa natuyo yung mga nilabhan ko. Kaya sinuot ko muna ito at ibabalik sa susunod. Bakit may problem ba? Kinakabahan na tanong ni Mai, sa tingin mo ba sa ganda ng tela niyan? Kaya ni Manong bumili ng ganyang klase. Hindi mo ba talaga alam kung sino ang may-ari niyan? Sabi ni Donna habang sinisipat ang logo na makatahi sa kanang dibdib nito. Hindi, sagot nito, God, Mai, ang logo na ito ay family emblem ng mga Aristakis. At dito sa campus iisa lang ang mayroon niyan, sagot ni Donna, Mark. Mark, humihingal na tawag ni Paul dito, andito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Nakaupo si Mark sa pinakadulong upuan sa library kaya hindi siya madaling mahanap. Nakasilent din ang cellphone niya kapag nasa library ito. Kaya nahirapan si Paul na hanapin siya. Bakit, ano nangyari? Sagot ni Mark, pare, bakit suot ni apat na mata ang jacket mo? What? Gulat na sabi ni Mark, Yop, hindi ako pwede magkamali, yung family logo mo andun at saka ikaw lang naman ang meron nun kaya alam lahat ng tao yun. Nagtataka talaga ako kung paano napunta sa kanya, really. It's about time, sagot ni Mark at tinapik sa balikat si Paul. See you later, sabay alis ni Mark. Teka, para saan ka pupunta? Tanong Paul. Well, saan pa? At tinahak ang daan papunta sa Hospitality Management Building. Mark Aristakis, gulat na ani ni Mai. Pero paano nangyari yun? Nagtatakang tanong nito sa sarili. Donna, hindi ko talaga alam kung paano nangyari iyon.
Ang naalala ko lang paggising ko nasa akin na ito, paliwanag ni Mae kay Donna, saan ka ba natulog? Well, doon sa may abundanadong simbahan na mailawa. Ilang beses na akong pumunta doon wala namang tao, maiisang lugar lang iyon dito. Private property iyon ng mga Aristakis kaya walang pumapasok doon na iba. Halos lahat ng estudyante alam iyon but knowing you alam ko na hindi ka aware sa mga ganitong bagay. Alam mo naman na ang lupa nitong eskwelahan ay sa kanila, di ba? Pinatayo itong eskwelahan na ito ng mga ancestors ng Aristakis so mostly kanila lahat ito. Paliwang ni Donna and speaking of the devil, nakita ni Donna sa may pinto na nakatayo ang taong pinag-uusapan nila at lumapit ito. Agap mo hello, sabi ni Mark. Donna right, hiraman ko muna to, sabi nito sa natutulalang si Donna. Ilay, natutulalang sabi ni Mae. At hinatak siya ni Mark palabas ng klase. Hinatak at dinala siya ni Mark sa likod ng isang building kung saan walang taong nakakita sa kanila. Sandali lang. Ano ba ang nangyayari? Naguguluhang sabi ni Mae sabay hatak sa kamay niya na hawak ni Mark. Hindi ko maintindihan. Bakit nasa akin yung jacket mo at bakit lahat ng tao ganun ang reaksyon? Bago ang lahat let me introduce myself. I am Mark Aristakis, glad to meet you Miss Mae Cavillas, nakangiting sabi nito kay Mae. Si Mae na napatulala habang nakatingin ito sa kanya, kung sa ibang pagkakataon, baka namnamin niya ang ngiti nito hanggang sa panaginip pero hindi ganun ang nararamdaman niya. Naguguluhan siya sa sitwasyon ngayon. As if walang nakakakilala sa inyo Mrs. Aristakis. Ngayon pwede mo bang ipaliwanag ang mga pangyayari? Well, for start Agap Mau. Matagal na kitang kilala. Nagtataka ka kung paano napunta sa'yo yan. Lumapit sa kanya si Mark at hinawakan ang jacket niya. Nilabas nito ang cellphone at ipinakita ang litrato sa home screen nito. Nakita ni Mae ang sarili niya sa cellphone nito na natutulog. Bakit meron na yan? Akina, sabay agaw sa cellphone, ngunit iniwas ito ni Mark at nilayo sa kanya, dahil sa tangkad nito hindi niya maabot sorry, Agap Mau akin ito at wala kahit sinuman ang may karapatan na kunin ito. Ani ni ito, at isa pa si. Yumuko ito para magpantay ang paningin nila. Masanay ka na dahil simula ngayon. You! Belong to, me, diin na sabi nito habang nakatitig na sabi sa kanya. Nababaliw ka na ba? You are Aristakis at ako only Cavillas in nobody. At I don't belong to anyone. Lalo na sayo, nairita niyang sagot dahil sa aroganting pagkakasabi nito. Well, tingnan natin. I love challenges, nakataas na isang kilay na sambit nito. Baliw ka na nga, angil niya sabay tulak dito para makawala siya sa pagkakahawak nito at saka tumakbong palayo dito. Napapangiti na lang sinundan ng tingin ni Mark ito. I belong to him. He's crazy, tama ba ako? Kausap ni Mae sa sarili habang nagtatapo ng bato sa lawa. Sa sobrang inis niya kay Mark Aristakis pumunta siya sa secret place niya. Pagkatapos magdasal ay dumiretso siya sa pangpang at doon nilabas ang galit habang kinakausap ang sarili. Kung nakakapagsalita lang iyang lawa ay sumagot na iyan sa iyo. Ani ni Mark. Nagulat si Mae at hindi subok akalin na susundan siya nito. Ano bang ginagawa mo dito? Well, dahil andito ka at namiss ko itong lugar na ito. Ha, hindi mo ba alam na ang ibang parte ng universidad ay sa mga Aristakis? At ang parte na ito ay pag-aari ng Aristakis. Nagulat nga ako nang nakita kita dito kasi hindi madali makapunta dito. Yung daan papaunta dito ay maliligaw ka na. Then huling araw ko na pala ngayon dito, nalulungkot na sagot ni Mae habang nililingon ang paligid. Bakit hindi kita binabawalan at isa pa dito kita unang nakita, kaya mahalaga itong lugar na ito sa akin. Halika sumama ka sa akin, may sorpresa ako sa iyo, bakit ako sasama sa iyo? You are not curious, tuksong sabi nito. It's only once, halika sabay ilahad ng kamay nito sa kanya. Tinitigan ni Mae si Mark na may pagdududa. You will not regret it, Agap Mau. It's a surprise, pagbibigay assurance nito. Agape Mau, ilang beses na kitang naririnig na tinatawag mo ako ng ganoon. Anong ibig sabihin? It's a secret, I'll let you know when the time is right. Sa kabila ng pag-aatubili inabot din Mae ang kamay nit sa kanya at lumakad sila paalis sa lugar na iyon. Habang naglalakad hindi maiwasan titigan ni Mae si Mark na nakatalikod. Ang maganda nitong pangagatawan at nagtataka pa din siya sa sarili sa dinami-dami ng babae ay bakit siya ang pinagkakaabalahan nito. Nilingon niya ang daan na tinatahak nila.
Parami ng parami ang mga puno at nagsabog ang mga bulaklak kung saan sa naamoy mo ang mabangong halimuyak nito. Saan ba tayo pupunta? Malapit na, at doon may naaninag siya na parang lumang bahay. Dalawang papalag iyon. Na ang bubong ay tisa. Sa kabila ng kalumaan ng bahay makikita mo ang kagandahan nito. Magnificent and mysterious. Wala bang multo dyan? Banggit ni May, you are not the killer, right? Nagdududang tanong ni Mae at humalakhak si Martino. So far, close your eyes. Ano at tinitigan siya ni Mark at parang sinasabi na gawin ang gusto nito. Pinikit niya ang mga mata at sumunod dito. Narinig niya ang pagbukas nito ng pinto at ginabayan siya nito papasok. Binatiwan siya nito at narandam niya ang pagbukas nito ng bintana. Open your eyes, anting-unting binuksan ni Mae ang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa paligid niya. Isa itong library, napakalaking library. Makikita mo from ceiling to ceiling ang mga iba't ibang libro, sa gitna nito ay may isang spiral staircase para makapunta sa pangalawang palapag at makita ang iba pang hanay ng libro. May isang antigong mesa sa tabi at magsisilbing study table. May isang sitting chair na ubod ng laki kung saan maari kang magbasa kahit anong pwestong gusto mo. Sa kabilang dulo naman ang narinig pala niyang binuksan ni Mark na bintana ay hindi pala talagang bintana. Isang glass partition kung saan kitang-kita mo ang kagandahan ng hardin. Isa itong paraiso kitang-kita sa mata ni Mae ang katuwaan habang hindi alam ang gagawin kung anong unang libro ang titingnan. My God, lahat ng andito ay first editions, bulong nito sa sarili habang sinisipat ang mga libro. Karamihan ng mga libro dito ay mga collection mula pa sa mga ninuno ko. Isa sa trait ng mga Aristakis ay mahilig kami magbasa. Kaya ayan nakikita mo dumaan ang mga dekada hanggang naging ganito kalaki ang library na ito. Paliwanag ni Mark na hindi mayalis ang panangin kay Mae na kung saan parang bata na nabigyan ng laruan sa sobrang katuwaan. Kung ang ibang babae ay mahilig sa magagandang damit, sapatos, si Mae ay kakaiba. Alam niya na ito ang hilig nito. Ilang beses na ba niyang tinatanaw ito habang nakaupo sa library? Na minsan hindi man lang siya nilingon nito kahit magkatabi na sila sa lamesa dahil ang buong atensyon nito ay laging nasa binabasa. Hindi nga siya nagkamali. Tama lang na dinala niya ito sa family library nila. May Caviles, kakaiba ka talaga sa lahat ng babaeng nakilala ko. Thank you, Mark, for bringing me here. It's really beautiful. Ani ni Mae na nagbabasa ng libro sa porch. Nugimiti lang si Mark. At pabulong na sumagot sa sarili, you are the one who is beautiful. Sa pangalawang pagkakataon pagpasok ni Mae lahat ng tao ay nakatingin uli sa kanya at sa pagkakataong iyon alam na niya kung bakit. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pangyayari kahapon at hindi nakapagtataka, lalo na ang topic ay si Mark Aristakis. Kung dati ay lakad-takbo ang ginagawa niya ngayon ay talagang tumatakbo na siya nang biglang may humatak sa kanya sa isang koridor. Sino? Donna, gulat na sabi ni Mae. Miss Cavillas, sumama ka sa akin. Sabi ni Donna. Hinatak siya nito at pumunta sila sa rooftop na kung saan walang tao at walang makakarinig ng pag-usapan nila. Nagyon, magpaliwanag ka, nakahalukip-kip nitong sabi. Donna, wala akong maipapaliwanag sa'yo kasi hindi ko talaga alam ang nangyari. Talaga ha, paano napunta sa'yo yung jacket? Paano nangyari nakilala ka ni Mark at ngayon parang pinagsisigawan niya sa buong mundo na you are his girl? Hindi ko nga alam, ang naalala ko lang nakuha ko yung jacket nung one time nakatulog ako sa bench, hindi ko nan alam na kanya yun. Siya dahil dyan hot topic ka sa buong university. And knowing Aristakis, he will not stop until he gets what he wants. Ayaw ko lang masaktan ka, nag-aalalang sabi ni Donna. Huwag ka mag-alala, alam ko yung prioridad ko at saka magsasawa din yun. Halika na, balik na tayo sa klase. Yaya ni Mae, ano ang mga ito? Gulat na sabi ni Mae nang makapasok sila sa klase. Ang buong classroom nila ay napapaligiran ng bulaklak mula roses, chrysanthemums at iba pa. Sa hitsura ng mga iyon alam niyang hindi ito mumurahin. Sabi ko sa'yo, di ba he will do everything if he wants something or someone. Well. Apat na mata, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw gugustuhin ni Mark Aristakis, ani ni Messi. Naiinggigit ka ba dahil sa kabila ng pagpapansin mo kay Mark hindi epektibo, sagot ni Donna. Abat, biglang pumasok ang propesor at inikot ang tingin sa paligid. Ano nangyari dito at napakarami ng bulaklak? Bigay ni Mark Aristakis kay Mae, sagot ng isa. Talaga.
You are one lucky lady. Let's start, tumigin ang lahat ng tao kay Mae at halos matunaw na si Mae sa pagkapahiya. Kinalaunan i-launch na tayo Mae, yaya ni Donna, o sige, pumunta sila sa kantin at nagulat siya nang sa isang panig ng mesa ay may mga pagkain na nakahanda. Tinawag siya at nilapitan ni Tia Maria ang head cook nila sa universidad. Mae, para sa'yo yang mga yan pinahanda ni si Sir Mark. Nagagalit na sabi ni Mae at nilingon ang paligid na kung saan ang lahat ng estudyante ay huminto at nakatingin sa kanya. Napapahiyang tumakbo paalis sa kantin. Ito na ang huli Aristakis, bulong ni Mae sa sarili. Mark, bakit napapangiti ka? Tanong ni Paul kay Mark. Wala Paul, sure ka alam mo ba iba ka na ngayon dati ang hirap mo ngunit lagi kang seryoso. Dahil ba kay 4 na mata yan? Hindi ko. Maintindihan ni dami-dami ng babaeng umaaligid bakit siya pa, Paul, kahit ako hindi ko alam. Nang makilala ko siya, nagiba ang paningin ko sa mundo na hindi ko alam na mangyari rin pala sa akin, basta ang alam ko dumating na ang hinihitay ko and I'll do anything. Everything to have and keep her, napapabuntihining ang sabi ni Mark, hindi na naituloy ni Mark ang mga sasabihin niya dahil narinig niya na nagsalita si Mae sa likuran. Mark, Aristakis, mag-usap nga tayo. Ani ni Mae sa mataas na boses. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng tao nakatingin sa akin saan man ako magpunta. Yung classroom namin parang sementeryo sa sobrang dami ng bulaklak, pati ba pagkain ko kailangan mo din pakialaman. Kunin mo ito at inilagay sa mesa ang pera na daan-daan, hindi ako charity case at tigilan mo na ako. Labas muna kami, sabi ni Paul at tiningnan ang mga kaklase na sumunod sa kanya palabas ng classroom. Tinitigan ni Mark si Mae sa nagbabagang nitong mata dahil sa sobrang galit at sa namumula nitong pisngi. Wala siyang nakitang babae na gumaganda lalo kahit nagalit. Pero nang nakita niya ang pera sa mesa ay nagtagis ang bagang niya. Agapimaw, kahit kailan hindi ka charity case at isa pa hindi pansmenteryo ang mga bulaklak na pinadala ko sayo. Hindi ko kasi alam kung ano ang gusto mo kaya in the end binili ko sila. Lahat, paliwanag nito, at yung sa pagkain di ko rin alam ang gusto mo so binili ko na lang lahat, parang walang anuman na sabi nito, ayaw kong magkautang kahit kanino. Hindi dahil sa pagdala mo sa akin sa library kahapon ay you have the right to do those. Anong gagawin ko sa sandamakmak na pagkain at bulaklak? Sana pinamigay mo na lang sa mga nangangailangan and I am warning you, this is the last time. Kaya kunin mo ito. At muling pilit na inilalagay ang mga paera sa palad ni Mark. Utang, bakit sinisingil ba kita at tama lang naman yun for the girl, Mrs. Aristakis, how many times, I told you I'm not your girl, angil ni Mae talaga so ano ngayon ang gusto mong gawin ko, sabi ni Mark habang unting-unting lumalapit sa kanya. Take your money agape mo, di ko kailangan yan, at nang nakahinto na ito sa harapan niya, hinawakan niyo ang baba niya at ngayon ay nakatingala na siya dito. Tinitigan siya nito ng matiim at sinabi, and always remember you are the girl, arroganting sabi nito. Nasisiraan ka na talaga, sabi ni Mae sabay alis at takbo palabas ng pinto. Mark, kinilpitan ni Paul ang kaibigan. Paul, alam ko na may mga babaeng mahirap intindihin, but never in his dreams that it will have one. Ano pa ba ang dapat na gawin ko, pare ganito na lang sumama ka sa amin mamaya. Tiningnan siya ni Mark na masama, don't worry for boys only at iisip tayo ng paraan para mapao si 4 na mata. Okay, napangiti na lang si Mark. Mae, kailangan ko ng tulong mo, nagmamamkaawang sabi ni Donna kay Mae. Katatapos lang ng klase nila. Please sumama ka na sa akin mamaya. Kailangan ko ng kasama. Kasama ni Joseph ang friend niya, alangan naman ako lang kay Donna. Sinara ni Mae ang locker niya at hinarap si Donna. Alam mo naman na wala akong oras sa ganyang bagay. Mae, select this time only plus siya pero ngayon lang okay. Yes, pero kailangan natin magbihis lalo ka na hindi ubray ang suot mo. Tara sa bahay, hati. Donna, hindi mo naman sinabi na disco ang pupuntahan natin, sigaw na sabi ni Mae kay Donna. Hindi sila magkarinigan dahil sa lakas ng maharot na tugtog pag sinabi ko di hindi ka na sumama, just enjoy the evening, okay. Ayon sila, hinatak siya ni Donna sa isang mesa at doon nakatayo ang 2 binata na nagaantay. Sa pagkilos at panamamit nito halatang may mga kaya ito sa buhay. Joseph, hi. This is my gay friend, pakilala nito sa isa na nakaputing damit at maong na polo. And this is I'm sorry, ano pangalan mo, tanong nito sa isa pa, Jake,
sagot nito na nakangiti at lumabas ang dimples nito sa magkabilang pisngi na lalong nagpatingkad sa boyish look nito. And Jake, pakilala uli ni Donna kay Mai. Let's dance Donna, diyaya ni Joseph kay Donna. Okay. Jake, ikaw na bahala sa friend ko, Donna, pinandilatan ni Mai. Maibulong ni Donna dito, kalimutan mo si Aristakis at hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Give yourself chance, okay, at hinalikan siya nito sa pisngi. Let's go Joseph. At umalis ito papunta sa dance floor habang hatak si Joseph. I'm sorry kung hindi ka comfortable. Ani ni Jake, no it's okay, sagot ni Mai. If you don't mind pwede ba kitang yayain na sumayaw? Nahihiyang tanong ng binata. Hindi ako marunong sa kabga, sumuko ang paa mo, natatawang sabi ni Mai. Well as far as, matibay naman itong sapatos ko so hindi problema yan, nakatawang sagot nito, okay. Let me enjoy this evening, bulong ni Mai sa sarili. Paul, akala ko ba for boys only lang ito, reklamo ni Mark. Nasa isa silang sikat na disco at nasa C-section sila na nasa 2D floor, kaya kita nila kung ano man ang nagaganap sa baba kung saan na andun ang dance floor. Mark, paano naging boys only kung walang mga babae at isa pa andito tayo para mag-relax? Hey, aalis na ko, sabay tayo nito sa sofa at tumigin sa dance floor at doon nanlaki ang mga mata nito sa nakita niya. Pare, minsan kailangan mo kalimutan si Mai, okay, sabi ni Paul kasabay ng pagtapik sa balikat ni Mark. Mae, bulong nito, Mae na naman at saka ano nam ang gawin nun dito. Isa pa exclusive ang disco na ito, na nilapitan si Mark at sinundan ng tingin ang tinitingnan nito. Holy cow, si Mai ba yun? Hindi makapaniwalang sabi ni Paul. At doon sa dance floor sumasayaw ito kasama ang isang lalaki. Ang lampas balikat na kulot nitong buhok ay nakalugay. Hindi nito suot ang salamin nito damata at sigurado siya na naka-contact lens ito at ngayon kitang-kita ang expressive eyes nito na lalo pang pinatingkad ng manipis nitong makeup. Ang mapupula nitong labi na lalo pang naging kaaya-ayang hagkan dahil sa lip gloss. Ang itim damit na hapit sa katawan nito na ang lailayan ay hindi umabot sa tuhod na nagpakita ng mahaba at mahugis nitong binti na lalo pang pinaganda ng high heels na suot nito. Mark, ngayon naiintindihan na kita, she is unpolished diamond and really worth the wait pair, at tinapik uli sa balikat si Mark, nakatitigtig lang si Mark sa dalawang nagsasayaw. Unti-unting lumalabas ang galit niya, nakita niya ng hapitan nito si Mae papalit sa katawan nito, at kung paano humalakhak at mumiti si Mae dito na ni minsan hindi nito binigay sa kanya, Mark. Sabi ni Paul hindi ito pinansin ni Mark at tuloy-tuloy na bumaba papunta sa dance floor para puntahan ang dalawa. Someone is in trouble, umiiling na bulong ni Paul at kilala niya kung paano magalit ang kaibigan niya. Ma, you are natural. Hindi naman mahirap sumayaw, tama ka. Pero hindi nung mga unang 5 minuto sana buhay pa yung mga paa mo, nakatawang sabi ni Mae, naman matibay ang mga yan, natatawa nitong sagot. Mae, hindi na nito natapos ang sasabihin ang biglang may tumapik sa balikat nito, pero it's different, seryosong sabi nito at tinitigan si Jake. Mark, Aristakis, andito ka pala, biglang nailang nitong sabi, gusto mong isayaw si Mae, right? Of course, at binigay ang kamay ni Mae kay Mark at nagmamadali itong umalis, Jake. Mark, Aristakis, ano naman ang ginagawa mo dito? Sabi ni Mae na timitigan ito. Ang suot nitong puting shirt na napapatungan na leather jacket at ang hapit na maong nasuot ito ay sapat na par pagtingin sila ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. He spelled the word handsome and dangerous. Agape mo, you are so beautiful tonight, sinipat siya ni Mark ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung kanina bale-wale sa kanya ang anyo niya ngayon ay nailang siya, pero kung mag-ausuot ka ng ganito next time for the VAS only, aroganting sabi nito, Aristakis. Pagod na ko, babalik na ko sa mesa namin, oh no you don't. Dance with me, at hinapit siya nito sa katawan nito ni Ultimo, hangin, hindi makadadaan sa gitna nila. Unless you are scared, naghahamong sabi nito. Ako takot. Sa panaganip mo, sagot ni Mae at sinagot ang titig ni Mark na naghahamon din he danced provocatively, seductively. Nasinabayan din ni Mae. Ramdam na ramdam ni Mae ang katawan nitong sumasabay sa indak ng musika as if he was almost making love to her in the dance floor. Ang mga ibang parehas na sumsayaw ay huminto para tingnan lang silang dalawa. You are driving me crazy, woman, humihingal bulong ni Mark kay Mae, umalis na tayo dito, baka ano pa magawa ko. Natamang-tama na nagpalit na uli ng tugtog. I'm sorry, ikaw umalis ka na pero ako babalik sa mesa namin.
What, babalik ka kay Mrs. Dimples tapos kanya iwan agad sa akin? Excuse me, may pangalan ang tao at yes, babalik ako dun. Yan na ba ang desisyon mo? Then don't blame me sa consequences. What, ano ang gawin mo ito? Nagulat na lang si Mae na binuhat siya nito na parang sako ng bigas na nilagay sa balikat nito. Ang alam na lang niya ay nakalambitin siya sa balikat at nakikita niya lang ang salikuran nito. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa baywang niya. Aristakis, ano ba, ibaba mo ako? Hiyaw niya, Donna, help me. Shut up, at tinapik siya sa likuan niya. Donna, akin na ang bag niya. Natutulang binigay naman ni Donna. Ang lahat ng tao ay parang sunod-sunuran na humawi pagdadaan sila. Dinala siya ni Mark sa likurang bahagi ng bar, kung saan walang tao at binaba siya nito. Ano ito, Aristakis? Tama ba ang ginawa mo? And why God? Kaveman, namumulang sabi ni Mae dahil sa pagkapahiya. Binalaan na kita, hindi ka nakinig, Aristakis, sabihin mo nga sa akin ano ba talaga gusto mo, ano ba talaga gusto ko di. Nakatitig nitong sabi sa kanya, habang naglalakad papalit sa kanya ay siya namang atras niya hanggang naramdaman na niya ang pader sa likod niya at nilagay ang mga braso nito sa tabi ng baywang niya, kaya nakakulong siya sa mga bisig nito at hindi siya makagalaw. Alam kong alam mo kung ano ang gusto ko. Let me tell you straight, when you walk I'll be behind you. If you run I'll run after you. If you hide, I'll find you. Until you understand and accept that nobody else should be beside you but me. Only me. Mariin itong sabi sa kanya. Hanggang ngayon, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na. Then he kissed her hard. Harder. Then gently. Passionately, ang pagpupumiglas niya ay unting-unti tumigil. Napahawak siya sa balikat nito. Natutunaw iyon ang nararamdaman niya hanggang pinikit niya ang kanyang mga mata at ninamnam ang paghalik nito na hindi na niya napigilang tumugon dito gaya ng paghalik nito. Biglang huminto si Mark at tinitigan Aya. Holy shit, agap mo, please don't see AC. At napasuntok ito, pader, habang niyakap siya ng mahigpit na tulala Mae at kinapa ang pisngi na hindi niya nalamalayan na tumulo na pala ang luha niya. Mark, please, tama na. Awat ni Mae kay Mark na hindi alintana ang pagdurugo ng sugat sa kamao nito. Hey God, I'm so sorry. Sambit nito, I'll take you home and please, wag ka nang humindik, okay, andito na tayo. Ani ni Mae sabay turo sa two-story house na may kalumaan na. Dito ako umuupa ng kwarto. Halika, hinatak nito si Mark papasok ng gate at pinaupo sa may bench sa maliit na hardin nila. Antayin mo ako dito, pumasok si Mae sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto lumabas ito uli na may dala-dalang first aid kit. Akin na yung kamay mo, sabay hawak ni Mao sa kamay ni Mark. Medyo mahapdi ito at nilagyan ni Mae ang gamot at dahan-dahan itong hinihipan. Hindi mo dapat sinasaktan ang sarili mo, pangaral ni Mae, habang nilalalagay naman ang benda. Titig na titig sa kanya si Mark, habang ginagamot niya ang sugat nito na ilang man siya ay pinabayaan ba lang niya. Mark, pwede ba sana huli na itong nangyari sa atin? What are you dreaming? Sabay sipat nito sa pagkakabenda ng kamay niya. Marunong ka nito, nag-volunteer kasi ako minsan sa ampunan or ospital. You are really one of a kind. Humahang ang sabi nito, Mark, tanggapin mo na iba ang mundo ko sa mundo mo. Kaya ang gusto mo ay hindi pwede, maipaanong hindi pwede ang mundo ko ay mundo mo at magiging mundo nating dalawa. Only one thing for sure, I'll never let you go. Sabi nito at siniil siya ng halik. Mark, salamat ti, at patakbong lumaba ito ng pinto. Napapangiti na lang si Mae habang hawak ang mga labi. Sister Christine, musta na po kayo, matagal po tayo hindi nagkita, sabi ni Mae at nagmano sa matandang madre na nagpapatakbo ng bahay ampunan. Tuwing may libreng oras si Mae pumupunta siya dito at kusang nagvo-volunteer minsan para magluto o magbasa ng kwento sa mga bata. Ang bahay ampunan na nito ay kumukupkop ng magbatang inabandona ng mga magulang simula pagkasilang. Medyo busy lang po sa school at trabaho, maiwalang anuman iyon. Alam ko marami ka pang dapat gawin at isa pa malapit ka nang magtapos kaya nararapat lang na ibuhos mo ang oras mo sa pag-aaral, pangaral ng madre kay Mae. Opo. Tamang-tama pala na naandito ka, dumating yung principal benefactor natin kaya excited ang lahat. Yun pong pinakamalaki mag-donate ng pera sa ampunan natin at ipalakilala kita, halos magkasing edad lang kayo. Aba, maimalay mo ito na ang hinihintay mo, kailangan din minsan, may ibang taong nag-aalaga di atin, kinikilig na banggit ng madre, si sister talaga hanggang ngayon ba naman? Ayan ang napapala niyo, kababasa ng pocketbook, natatawang sabi ni Mae,
hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na makakakita ka ng taong magmamahal talaga sa iyo. Naniniwala ako na ang Diyos ay may itinakda sa bawat tao na magamahal sa Kanya, lalo na sa mga tulad mo na may mabuting kalooban. Halika na ng sister at ipakilala mo sa akin itong sinasabi mo na baka ito na ang inaantay ko, natatwang sabi ni Mai. Pumunta sila sa hardin kung saan may maliit na palaruan para sa mga bata at doon ang isang lalaki na nakikipaglaro sa mga bata. Ang malapad nitong balikat at magandang pangangatawan ay bakat sa suot nitong simpleng shirt at pantalon. Pamilyar sa akin itong taong ito. Bulong ni Mai sa sarili habang titig na titig sa lalaking nakatalikod at unting-unti pumasok sa isip niya ang katotohanan na ang lalaking nakikipaglalaro sa mga bata ay walang iba kundi si Mark Aristakis. Gulat na sabi niya, paano? Hindi makapaniwalang sambit niya sa sarili dahil ibang-iba ito sa pagkakakilala niya. Sister siya ang major benefactor, tanong ni Mai sa madre na hindi inaalis ang paningin sa lalaking nakatalikod. Si Mark Aristakis. Matagal na nagdo-donate ang mga Aristakis sa atin. Simula nang mamatay ang lolo niya ang akala namin mahihinto na pero ipinagpatuloy ng apo. Alam mo ba napakabait ng batang yan at gustong-gusto siya ng mga bata. Paliwanag ng madre binalik uli ni Mai ang paningin kay Mark kung saan buhat niya ang isang bata habang hinahabol ang isa pa. Ang halakhak nito ay parang musika sa pandinig niya. Sino ang mag-aakala na si Mark Aristakis here to Aristakis worldwide ay simple at mahilig sa mga bata? Tamang-tama at lumingon si Mark at nakita si Mai kasama si Sister Catherine at ngumiti ito na pasarkastiko. Mr. Aristakis siya yung sinasabi ko sa'yo na pupunta ngayon na isa sa mga volunteers hanggang ngayon ay single pa, sister. Saway na sabi ni Mai, well not for long sister, Mark, kilala nyo ang isa't isa. Yes sister actually siya yung kinukwento ko sa inyo. Alin yung babae na hindi binibigyan pansin ang mga ginagawa mo at yung matigas ang ulo. Si Mai yun, gulat na sabi ng madre, aba mahiya ka naman at pinahihirapan mo pa itong binata na ito. Ano pa ba ang hahanapin mo, sabi nito kay Mai sister. Mabuti pa at mag-usap muna kayong dalawa at makapagpahinga ka muna Mark, mamaya kakain na tayong lahat. Mga bata sunod kayo lahat sa akin yes sister, sabay-sabay na sagot ng mga bata at sinundan ang madre. Aristakis, hindi ko subok akalain na may tinatago kang lihim na ganito. Actually, ang lolo ko ang principal benefactor dito nang mawala dya. Tinuloy ko lang at saka gusto ko ang mga bata. Pareho pala tayo. Wala akong kapatid nang maulila ako sa magulang ko. Gusto ko makatulong sa iba, kahit sa maliit na bagay tulad nito. Ibang-ibala talaga sa mga babaeng nakilala ko agapimaw. At hinawakan ang hibla ng buhok niya. Hindi ako nagkamali ng pagpili, Mark. Hinawakan siya nito sa pisngi sabay halik sa noo niya, tara kain na tayo at tumatawag na si sister and tulad ng sinabi ko sa'yo noon you belong to me Mai. To be with you is a matter of choice and you are the with choice, kumakaway ang madre mula sa may pinto. Tumayo si Mark at nilahad ang kamay sa kanya. Let's go, nag-aalangan man inabot ni Mai ang kamay niya dito at tumayo na din mahigpit na hinawakan ni Mark ang kamay niya at sabay silang pumasok sa loob. Sister Christine, musta na po kayo matagal po tayo hindi nagkita, sabi ni Mai at nagmano sa matandang madre na nagpapatakbo ng bahay ampunan. Tuwing may libreng oras si Mai pumupunta siya dito at kusang nagvo-volunteer minsan para magluto o magbasa ng kwento sa mga bata. Ang bahay ampunan na nito ay kumukupkop ng magbatang inabandona ng mga magulang simula pagkasilang. Medyo busy lang po sa school at trabaho, maiwalang anuman iyon. Alam ko marami ka pang dapat gawin at isa pa malapit ka nang magtapos kaya nararapat lang na ibuhos mo ang oras mo sa pag-aaral, pangaral ng madre kay Mai. Opo. Tamang-tama pala na naandito ka dumating yung principal benefactor natin kaya excited ang lahat. Yun pong pinakamalaki mag-donate ng pera sa ampunan natin at ipalakilala kita halos magkasing edad lang kayo. Aba maimalay mo ito na ang hinihintay mo kailangan din minsan. May ibang taong nag-aalaga di atin, kinikilig na banggit ng madre, si sister talaga hanggang ngayon ba naman? Ayan ang napapala niyo kababasa ng pocketbook, natatawang sabi ni Mai, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na makakakita ka ng taong magmamahal talaga sa iyo. Naniniwala ako na ang Diyos ay may itinakda sa bawat tao na magamahal sa Kanya, lalo na sa mga tulad mo na may mabuting kalooban. Halika na ng sister at ipakilala mo sa akin itong sinasabi mo na baka ito na ang inaantay ko. Natatwang sabi ni Mai.
Pumunta sila sa hardin kung saan may maliit na palaruan para sa mga bata at doon ang isang lalaki na nakikipaglaro sa mga bata. Ang malapad nitong balikat at magandang pangangatawan ay bakat sa suot nitong simpleng shirt at pantalon. Pamilyar sa akin itong taong ito. Bulong ni Mae sa sarili habang titig na titig sa lalaking nakatalikod at unting-unti pumasok sa isip niya ang katotohanan na ang lalaking nakikipaglalaro sa mga bata ay walang iba kundi si Mark Aristakis. Gulat na sabi niya, paano? Hindi makapaniwalang sambit niya sa sarili dahil ibang-iba ito sa pagkakakilala niya. Sister siya ang major benefactor, tanong ni Mae sa madre na hindi inaalis ang paningin sa lalaking nakatalikod. Si Mark Aristakis. Matagal na nagdo-donate ang mga Aristakis sa atin. Simula nang mamatay ang lolo niya ang akala namin mahihinto na pero ipinagpatuloy ng apo. Alam mo ba napakabait ng batang yan at gustong-gusto siya ng mga bata. Paliwanag ng madre binalik uli ni Mae ang paningin kay Mark kung saan buhat niya ang isang bata habang hinahabol ang isa pa. Ang halakhak nito ay parang musika sa pandinig niya. Sino ang mag-aakala na si Mark Aristakis here to Aristakis worldwide ay simple at mahilig sa mga bata? Tamang-tama at lumingon si Mark at nakita si Mae kasama si Sister Catherine at mumiti ito na pasarkastiko. Mr. Aristakis siya yung sinasabi ko sa'yo na pupunta ngayon na isa sa mga volunteers hanggang ngayon ay single pa, sister. Saway na sabi ni Mae, well not for long sister. Mark, kilala niyo ang isa't isa. Yes sister actually siya yung kinukwento ko sa inyo. Alin yung babae na hindi binibigyan pansin ang mga ginagawa mo at yung matigas ang ulo. Si Mae yun, gulat na sabi ng madre, aba maimahiya ka naman at pinahihirapan mo pa itong binata na ito. Ano pa ba ang hahanapin mo, sabi nito kay Mae sister. Mabuti pa at mag-usap muna kayong dalawa at makapagpahinga ka muna Mark, mamaya kakain na tayong lahat. Mga bata sunod kayo lahat sa akin yes sister, sabay-sabay na sagot ng mga bata at sinundan ang madre. Aristakis, hindi ko subok akalain na may tinatago kang lihim na ganito, actually ang lolo ko ang principal benefactor dito nang mawala dya, tinuloy ko lang at saka gusto ko ang mga bata, pareho pala tayo. Wala akong kapatid nang maulila ako sa magulang ko, gusto ko makatulong sa iba, kahit sa maliit na bagay tulad nito, ibang-ibala talaga sa mga babaeng nakilala ko agapimaw. At hinawakan ang hibla ng buhok niya. Hindi ako nagkamali ng pagpili, Mark, hinawakan siya nito sa pisngi sabay halik sa noo niya, tara kain na tayo at tumatawag na si sister and tulad ng sinabi ko sayo noon you belong to me Mae. To be with you is a matter of choice and you are the with choice. Kumakaway ang madre mula sa may pinto. Tumayo si Mark at nilahad ang kamay sa kanya. Let's go, nag-aalangan man inabot ni Mae ang kamay niya dito at tumayo na din mahigpit na hinawakan ni Mark ang kamay niya at sabay silang pumasok sa loob. Mae, humihingal si Donna na nilapitan si Mae sa classroom. May ticket ako magiroong exclusive concert ang The Rock Village dito. Makikita ko na rin si Michael, kinikilig na sabi nito, di maganda. Maganda yan lang ang masasbi mo, hindi mo alam ang hirap na dinanas ko para makuha lang ito, kailangan mong magpabuok in advance last year ko pa pinareserve ito. Mayroon akong 2 tiket at sasama ka sa akin, Donna, ayan ka na naman, hindi na naman siguro mangyayari yung nangyari before. Hindi ang tulad ni Mark Aristakis ang pupunta sa ganitong klase okay. At kung magkita kayo ano naman? Wala namang nangyari diba? O may tinatago ka sa akin, Donna? At naalala ang halik na pinagsaluhan nila, wala okay, namumulang pisnging sagot ni Mae, okay sasama na the best ka talaga, at niyakap siya ni Donna. Napapangiti na lang si Mae, Mark at Chu. Paul okay ka lang kailangan mo ng tulong mo. Samahan mo naman si Patricia mamaya. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Manood ng concert hindi papayagan ni Daddy yun na hindi ako kasama. Baka pwede ikaw muna ang sumaman sa kanya, Paul alam mo naman na hindi ko gusto yung mga ganyang banda, please pair you won. Magkita na lang kayo ng kapatid ko okay pair, it will be a long night bulong nito sa sarili. Maidali hatak nito kay Mae habang sumusingit sa mga taong nakatayo, para makahanap tayo ng magandang pwesto. Ang tagal mo. Kasi naumpisa na silang kumanta, nakasimangot na sabi ni Donna. Sorry na hinging paumanhin ni Mae. Nangako siya kay Donna na sasamahan ito at sa hindi inaasahang pangyayari puno ang calf at hindi siya agad nakaalis. Ay, tili ni Donna habang pinapanood ang pagkanta ng banda na nasa entamblado.
Napapatawa na lang si Mai sa kaibigan. Sino ang mag-aakala sa inaasal nito ay isa itong anak mayaman at most sought-after bachelorette. Nang biglang huminto sa pagkanta ang head vocalist at lumapit sa mga bandmates niya. Kuya Mark, salamat at sinasimahan ko, sabi ni Patricia ang nakababatang kapatid ni Paul. Nasa isihi section sila na nasa pangalawang palapag. Sa parte na ito may sarili silang lamesa at kitang-kita ang stage. Paborito ko kasi ang bandang ito, no problem kiddo, at masuyong ginulo ang buhok nito. Kuya, hindi na ako bata and I am 14 na years old, pareho kayo ni Kuya Paul eh. Nagrereklamong sabi nito, bakit sila huminto, nagtatakang sabi nito habang tinitig na titig sa stage, kung saan ang head vocalist ay nakatalikod. Maya-maya pa nagsalita na ito. Sorry for the interruption. Since first time nanin kumanta uli dito after 2 years. Gusto namin kayo sorpresahin. I will song song na isang revival para sa upcoming album. And this song is dedicated to one of you, nakangiting sabi nito. Donna, sumasakit na ang tenga ko sa katitili mo di. Saway ni Mai sa kaibigan na hindi na nahinto ang pagtitili simula pa kanina. May kanino kaya yung dedication ng kanta ay sana sa akin, nangagarap na sagot nito. This song is dedicated to Mai Cavillas, sabi nito, may para sayo. Paano nangyari, nagtatakang tanong nito sa kaibigan. Ha, gulat si Mai at sabay na tumutok ang spotlight sa kinatatayuan niya. Mike, sambit ni Mai at nagsimulang umawit ito. Napatulala na lang ilay Mai habang nakatitig kay Mike at naalala ang pinag-usapan nila nang huli silang magkita. Ano ang ginagawa mo? Write songs someday, I'll write for you, will I promise me. Wait for 2 weeks at babalikan kita. Hindi makapaniwala si Mai na ito ang Mike na nakasama niya noon. Ang lampas balikat nitong buhok ngayon ay nakalugay na lalong nagbigay sa aura nitong boyish. Ibang-iba sa Mike na nakilala niya noong 2 linggo na ang nakakaraan. Ramdam na ramdam mo ngayon sa paraan ng paggawit nito ang mensaheng nais nito. Titig na titig ito sa kanya habang umaawit na parabang wala itong pakialam sa mundo, na parabang para sa kanya lang ang awit na iyon. Miss Cavillas, na alimpungatan si Mai na lumingon sa taong tumawag sa pangalan niya. Isa itong lalaki na naka-Amerikana. May edad na din at salamin sa mata. Ako ang manager ng The Rock Village, you can call me George. At last nakilala na din kita, nakangiti nitong sabi kay Mai. This way please. Follow me. Sabi nito sa 2 dalaga na nagkatinginan na lang i Mai Cavillas. Kuya Mark, kung hindi ako nagkakamali, hindi ba iyon yung babaeng gusto mo? Sabi ni Patricia na nagtataka kung paano nito nakilala ang sikat na vocalist ng banda. Defy God kuya, kung magkakataon hindi biro ang karibal mo. Pareho kayo na gwapo. Mayaman. Popular, name it. Sana ako na lang si Mai. Tieke, good luck. Umiiling na sabi ni Patricia kay Mark. Napatiimbagang si Mark habang nakatingin sa stage. Mai, hindi talaga ako makapaniwala kagabi. Imagine hindi ko lang nakamayan si Michael, as in nakausap ko pa, nangangarap na sabi ni Donna. Wait Mai, hindi mo pa nakwekwento paano nangyari nakilala mo ang sikat na banda at first name basis mo pa si Michael, and Mai please tell me beforehand next time para hindi naman ako himatayin sa susunod. Long story Donna. Napapabuntong hiningang sagot ni Mai. Can you imagine si Mai Morales may Aristakis na may Cavillas pa, sino kaya ang magwawagi sa puso mo? Hope Mark will know about this tea. Donna, saway ni Mai sa kaibigan, siya don't give me that look. I'll stop now. Alam niyo ba ang bagong balita? Hindi mapakaling sabi ng isang kaklase nilang babae na humihingal pa sa pagtakbo. Ano ba yun? Ang daswell na sikat na banda ay dito sa atin papasok. Really, ay tilian ng mga babae nilang kaklase. Mai, narinig mo ba yun? Dito daw papasok si Michael. May alam ka ba dun? Wow, I think this will be a famous love triangle in the history of SE. Humahagikik na sabi ni Donna. Donna, okay, shut up Donna. Habang pinakikita ang senyales ng pagtikom ng bibig nang biglang pumasok sa loob ng klase nila ang pinag-usapan nila. Michael, sambit ni Donna. Hi Donna, tibati ni Michael sabay ngiti. Hiramin ko muna si Maiha. Kanina ko pa kasi ito tinatawagan at hindi naman sinasagot ang mga tawag ko. Sure, basta ba ibabalik mo? Hagigik na sagot nito. Michael, saway ni Mai, sumama ka muna sa akin, ani ni Michael.
At hinatak nito si Mai palabas ng classroom na hindi alintana ang mga kaklase nito na nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala na galing doon si Michael at hatak-hatak si Mai. Mike, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw yung lead vocalist ng Revive the Rock Village. Nadali mo ako dun, natatawang sabi ni Mai dito habang naglalakad silang dalawa. Yup, that's me, nakangiti nitong sabi nito. Mai, naalala mo yung sinabi ko na babalikan kita after 2 weeks. Ito na yun. Mai, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like you, mataimtim na sabi ng binata kay Mai. Mike. Bakit? You are the friend ata sa ngayon, friendship lang ang pwede kong may alok sa'yo. Guy, because of this smart guy. Tinitigan ito ni Mai, mabilis kumalat ang balita dito. Huwag kang mag-alala, Mai, hindi ako magpapatalo sa kanya. May the best man win, Mike, wala kaming relasyon ni Mark. Mike, please, friendship lang ang pwede kong ibigay sa iyo ngayon. Don't ask more than that. Okay, for now, tatanggapin ko yan. Sigurado ka baka magsisi ka dyan, nakatawang sabi ni Mike. Mike, okay, nakataas and dalawang kamay na sabi ni Mike. Come, I'll treat you. Okay, there is a place kung saan tayo pupunta. Nakangiting sabi ni Mai at tuluyang nawala na ang tensyon. Hindi nila napansin si Mark na kanina pa sila tinitigan mula sa malayo. Maya-maya, anong ginagawa natin dito? Tanong ni Michael kay Mai. Nasa labas sila ng pintuan ng Costume and Drama Club. Trust me. Hindi ka makaalis na walang bodyguard at kahit saan ka magpunta kilala ka, so ito lang ang naisip kong paraan. Nakangiting sabi ni Mai. Michael, look at you. Nakatawang sabi ni Mai dito. Habang sinisipat si Michael mula ulo hanggang paa, ang mahaba nitong buhok ay pinatungan maigsing panlalaking wig. Pinasuot din ito ni Mai ng reading glasses na may black rim. Nakasuot ito ng simpleng shirt at jeans. Michael, wow, mukha ka ng estudyante talaga. Today you are not Michael the rock star and idol. Ngayon you are Mike. The ordinary Mike, Dewey friend Mike. Pero ang gwapo mo pa din, hahaha, natutuwang sabi ni Mai. Habang sinisipat pa din si Michael. Talaga, iyumuko ito hanggang magkalapit na ang mukha nila. You might fall in love with me now, pabulong na sabi ni Michael kay Mai. Mike, saway ni Mai, come on. Let's go. Bago pa magbago ang isip ko, at sa buong maghapon na iyon naranasan ni Mike kung paano maging ordinaryong tao. Paano maging masaya sa simpleng pamumuhay. Na walang humahabol sa kanya na fans o reporter. Namili sila sa Tayange, sumakay ng rides na parang mga bata, kumain ng fishball at kikiam. Ay, nakapagod ang araw na ito, natutuwang sabi ni Mai kay Mike habang paupo sa tabi ng fountain sa Mailuneta. Pahinga muna tayo, Mike. Yaya nito kay Mike na nakatayo pa din, halika umupo ka sa tabi ko, sabay tapik ni Mai sa tabi nito. Yes, tama ka, at tulad ng dati, almost forgot the simple life's pleasure talaga at hindi ko alam ang sarap pala ng kikiam at fishball. It's my first time to ano. Gulat na sabi ni Mai, sino ang magsasabi na ang lead singer ng sikat ng banda sa Pilipinas never pa nakakain ng street food. I know another of SF first. Ilang first time kaya ang pwede mo pang ibigay sa akin? Titig na titig si Mike kay Mai habang sinasabi iyon. Sa tingin ko andito na rin iyong isa pang first time. Dirty ice cream, dito ka lang at bibili lang ako. Sabay tayo si Mai at patakbong pinuntahan ang mamang sorbetero. Hindi na niya nakita na tinititigan siya ni Michael na makahulugan. Tay, musta po? Pabili nga po ng 2. At inabot ni Mai ang bayad sa mamang sorbetero. Ito, iha, kasintahan mo ba yung binata na iyon? Tinutukoy si Michael ay kay gwapong binata. Nako, hindi po, magkaibigan lang kami. Natatawang sabi ni Ie at bumalik papunta kay Michael. Inabot ni Mai kay Michael ang ice cream. I'm happy, thank you. Wala na ata akong alam sabihin kundi salamat. Para saan? Nothing key for coming in if I life. Dugtong na bulong nito sa sarili. Mai, ano ang pinag-usapan niyo ni Mike? Kinikilig na tanong ni Donna. Nagtapat na ba sa'yo? Dugtong nito. Nakabalik na si Mai. Donna, kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Mike at hindi nahihigit pa dun. Maisabihin mo na sa akin kung si Mike ang kasama mo, ano nararamdaman mo? Komportable, masaya, nakakahawa ang halakhak niya at alam ko safe ako sa kanya. Too safe for your own good. Pag si Mark ang kasama mo,
Hindi agad nakasagot si Mae at nag-flashback ang mga pangyayari sa kanilang dalawa ang una nilang pagtatagpo. Habang pinakikita ni Mark ang cellphone na may litrato niya ang pangyayari sa disco house at ang first kiss niya. Ang pangyayari sa simbahan si Mark na mahilig sa mga bata. Ang salita na laging binibitawan nito. Agap mo, you are only mine. Maek, muling tawag ni Donati si Mark. Di ko alam. He is like enigma. Hindi ko alam kung ano ang iniisip or ang susunod na gagawin niya or ano ang mga susunod na sasabihin niya. It's like time is frozen and all that matters is only two of us. Parang hindi ko kilala ang sarili ko. Naguguluhan ako, Donut. It means he makes you uncomfortable at para kang nangagangapa. The way you smile and your eyes lit up pag napag-usapan natin siya ay kakaiba. Kailangan mo nang aminin sa sarili mo na mahal mo siya, Donna. Alam mo naman ang estado namin. Mahal ka, mahalin ka, mahalin mo, ano ba ang mas importante, kung ako ang tatanungin mo para sa akin kahit ano. Sino ba ang nagsabi madali magmahal, masakit kaya nga pag-ibig kasama yan. Ang importante naranasan mo, naramdaman mo at alam mo na that you are alive because of it. We only live once and it should be no regrets. We have to be happy. Donati, don't let it go, Mai. Tingnan mo ako, mayaman, nakakabit sa pangalan ko ang Mercado Group, lahat ng lalapit sa akin, di motibo or favor na kailangan, that's it treasure our friendship a lot and I want to see you happy ba? Sino ba ang mas maswerte sa atin, ikaw ba na hinahabol ang dalawang delicious hunk? I hope someday maranasan ko din iyang naranasan mo, even heart touch, want it all, at niyakap nito si Mai. Speaking of that, malapit na ang birthday ni Mark, you should be there, Donna, don't Donna me. Remember what I said, okay, sagot ni May. Happy birthday pair, topic ni Paul kay Mark. Well, still you hold the best party in town and with all these ladies, dugtong nito. Napapabugton hiningang sambit nito habang inikot ang mata sa paligid. Mula sa mamahaling caterer hanggang sa setup na talagang ginastusan at natatanging mga tulad lang nila ang may kayang gumawa ng ganitong klaseng pagtitipon. Lahat ng kilalang tao sa alta sosyedad ay nasa pagtitipon na ito, lalo na ang mga anak na babae ng mayamaman na umaasam na sila ang mapili ng heredero ng Aristakis. Alam mo naman na ayaw ko ng ganito, pare. Si Grand Mere, kahit nasa Amerika, nagawa pa rin niyang i-organize ito. Pare, alam nating pareho kung bakit ginawa ito ng lola mo. To meet the elites in our society, you just need to take your pick, at kung sino man ang mapili mo, for sure, sasama sayo na walang alinlangan. Pero hindi ang gusto ko, napapabugtong hinigang sambit ni Mark. At lumingon sa paligid na may hinahanap ang mga mata. Donna, parang hindi ko yatang bumaba sa sasakyan. Hindi ko alam kung paano mo ako napapayag na isuot ito. Nadidismayang sagot ni Mae, Mae, you are gorgeous. Nang makita ko yung damit na iyan, alam ko na para sayo, and trust me, you are a total knockout. Kaibigan mo ako, so be confident, okay, at muling sinipat ang kaibigan na hindi mapakali sa upuan. Ang suot ni Mae ay isang body-hugging silk dress na kulay sapphire. Off-shouldered, kaya makikita ang makinis nitong balikat at maislit din ito na hanggang kalahati ng hita niya, that show off her beautiful legs na naka-silk silver stockings na may mga batong sapphires sa dulo nito na makikita habang naglalakad siya. Mark, kanina pa tayo andito, hanggang ngayon wala ka pa ring sinasayaw. Huwag mong sabihin na may hinihintay ka. Ani ni Paul habang iniinom nito ang hawak na basong may whiskey. I know she will come, Messi, tawag ng isang babae. Kanina pa tayo andito pero hanggang ngayon wala pa rin sinasayaw si Mark. Akala ko ba isasayaw ka ni Mark? Mukhang hindi mangyayari ang gusto mo ah. Kantyaw ng isa pa, isasayaw niya ako. Confident na banggit nito, watch and learn, at aroganteng naglakad ito papunta sa kinatatayuan ni Mark. Mark, shall we dance? Anyaya nito sa binata. Simon, it's your birthday, Messi, alam mo. Hindi na natapos ni Mark ang sasabihin dahil napatingin siya sa entrance ng ballroom. At doon nakita niya ang hinahanap niya. She looked like a dream and sapphire dress nito ay nagpatingkad lalo sa kagandahan nito. Ngayon nakikita ng lahat kung ano ang nakita niya noon. Karamihan sa kalalakihan ay nakatingin dito at may isang naglakas ng loob na lapitan ito. Messi, if you'll excuse me, at nagmamadaling umalis ito at nilapitan ang bagong dating. Hindi nito alintana na iniwan ang akasimangot na dalaga. Donna. Bakit lahat ata nakatingin sa atin? Ninerbiyos na bulong ni Mae kay Donna. Mae, told you. You're stunning.
Oops! Tinatawag ako ni Joseph tinuro nito ang binatang kumakaway kay Donna. Okay, ma-enjoy the evening kay Donna, wag mo akong iwan. Ngunit hindi na nito pinakinggan ang sinabi niya at nagmamadaling pumunta sa kakilala nito. Pwede ka abang isayaw? Tanong ng isang binatang nakatuksedo lumapit kay Mai. Ah! Hindi kasi ako marunong. Hindi na natuloy ni Mae ang sasabihin nang may biglang sumingit si Mark. Neil, this lady is with me, so if you don't mind, nakatiim bagang nasambit ni Mark sa lalaki. Of course, Mark, naiiling na sagot nito. Mark Aristakis, parang nagyari na ito noon. Yes, pareho din na binigay ka sa akin ng kasayaw mo, and if I remember, hindi lang ito ang nangyari noon, Mark. Namumulang sambit ni Mae, Simon, it's the birthday dance with me. Nakalahad ang kamay na anyaya nito. Okay, magkahawak ang kamay na pumunta silang dalawa sa gitna ng dance floor at karamihan ng sumasayaw ay nagbigay espasyo sa kanila. Alam mo naman na hindi ako magaling sumayaw, Mark. Just followed my lead, and suddenly the music changed to tango and they started to dance like dream. Lahat ng tao ay pigil hiningang pinanood silang dalawa. The way Mark lead her is phenomenal at sinisiguro nito na sa bawat pag-ikot nito ay magiging gahibla na lang ang hiwalay ng labi nila sa isa't isa hanggang matapos ang tugtugin. Mark, hinihingal na sambit ni Mae at para siyang naalimpungatan sa isang panaginip nang narinig ang palakpakan ng nanood sa kanila. Bigla siyang kumalas sa pagkahawak ni Mark at tumakbo palabas sa ballroom na iyon. Mae, sinundan ng tingin ni Mark ang papalayong dalaga. Oh, and by God, what is happening? Nakatitig na tanong ni Mae sa salamin. Hindi humihinto ang pagtibok ng puso niya. I really love him. May kaviles, ano na ang gagawin mo ngayon? Patuloy na tanong nito sa sarili. Well, look who's here, sarkastikong sabi ni Messi habang pumapasok sa ladies' room. The ambitious woman, nagsutong masungkit si Mark Aristakis. Messi, may come with me, pilit na pinasunod si Mae habang hawak ang siko niya. Look at him, Mae, sabi ni Messi at tiningnan nila si Mark na sa oras na iyon ay kausap ang isa sa presidente ng malaking kumpanya. The handsome, rich, intelligent, Mark Aristakis, he is here, May. Kaakibat sa pangalan niya ang responsibilidad sa milyon-milyon katao na empleyado nila. One wrong decision can affect a lot of people. Ano ang kaya mong ibigay sa kanya? You don't have money, name and whatsoever. It's time to wake up, four-eyed girl. Sarkastikong sabi nito. Nasaktan si Mae at ngayon kung kailangan umamit na siya sa sarili na mahal niya ito, at saka naman niya napagtanto na kung anuman ang nararamdaman niya ay kailangan niyang pigilan dahil sa estado ng buhay nila. Tinitigan ni Mae si Mark na parang ito na ang huling beses na makikita niya ito. Tumalikod siya at sabay takbo na hindi alintana ang pagtawag ni Donna sa kanya. Messi, anong sinabi mo? Galit na sabi ni Donna na narinig ang sinabi ni Messi kay Mae. Well, pinakita ko lang naman sa kanya that she doesn't belong here. Nakangiwing sabi nito, anong karapatan mo para magsalita ka ng ganun? Galit na sagot ni Donna na unting-unti na silang pinalilibutan ng mga tao. Dahil sa nasaksihang eksena, anong nagyayari dito? Tanong ni Mark at palipat-lipat na tiningnan ang dalawang dalaga. Nasaan si Mae? Tanong nito kay Donna, lumabas at nakita ko na umiiyak. What? Bakit? Tanungin mo sa babae na yan. Nagpupuyo sa galit si Donna. Messi, galit na sabi ni Mark at gigil na hinawakan sa braso si Messi. Na namumutla sa takot dahil hindi pa nila nakita kahit minsan na nagalit ang binata. Well, sinabi ko lang naman na hindi siya bagay sa lugar na ito. Messi, you are so lucky dahil babae ka kung hindi pinatulan na kita. Galit na sabi nito. Listen to me, bitch, mahal ko si Mae and that's it, wala akong pakialam sa'yo o sa sasabihin mga tao. Kayong lahat na andito, makinig kayo. Sabi ni Mark habang iniikot ang paningin sa lahat na andoon. May Cavillas is din by girl, no one or anyone can do about it and acclaim her. At nagmamadaling sinundan ni Mark si Mae sa labas. Michael, bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni George habang mabilis na pinapatakbo ang kotse papunta sa pagtitipon na iyon sa mansyon ng Aristakis. Well, needs an escort. Michael, alam mo naman ang mga sabi-sabi na di papakawalan ni Mark si Mae sa dami-dami ng babae. Bakit siya pa? Ayaw kitang masaktan. I think it's about time to let her go. No, don't say that. I won't give up. Pag ginawa ko iyon, parang sinabi ko sa sarili ko, tapos na hanggang di ko mismo sa kanya narinig. I will love her, continue to love her as much as I can.
Napabuntong hiniga na lang si George, kilala nito si Michael at alam nito na hindi ito titigil lalo na pag ginusto nito. Is she worth it? Tanong nito, yes, more than you'll ever know. At kinapauli sa bulsa nito ang maliit na kahon. Sabi ko na nga ba mali ito, hindi ko dapat hinayaan ang sarili ko na ma-inlove sa kanya. Bulong ni Mae sa sarili habang lumalakad palayo sa lugar na iyon at bigla unti-unting pumapatak ang ulan, pati ang langit nakikisama sa nararamdan ko, nalulungkot niyang sabi sa sarili. Mae, narinig niyang tinawag ang pangalan niya at hindi na niya kailangan lumingon dahil kilala na niya ang boses kung sino ito at nagpatuloy siya sa paglalakad. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong sundan, bumalik ka doon. Sabi ni Mae habang patuloy sa paglakad. Mae says stop, we have to talk. No, wala na tayong dapat pag-usapan, Mae says. Sunod pa rin na sabi ni Mark, please just go. At minadali ni Mae ang paglalakad, hindi na nakatiis si Mark at binilisan ang lakad at hinawakan si Mae sa siko at pinaharap siya dito, Mae please. Tinitig na sabi ni Mark sa kaya habang hinahawi ang buhok sa noo nito na nagdikit-dikit dahil sa patuloy na pagpatak ng ulan. Look at me, how many times do I need tell you that I love you? I know what I want and I'll never let you go, sabi nito. Mark, kada me, does it matter? Sagot nito, all no is ito ang nararamdaman ko. Now it's about time na ikaw naman ang umamin sa nararamdaman mo. I'm tired, Mae, kahit anong paliwanag ko sa'yo hanggang hindi mo tatanggapin ang tungkol sa ating dalawa, wala tayong patutunguhan. Kung sakaling magbago ang isip mo and you are willing to stand for us, alam mo kung saan mo ako hahanapin. This time hindi na kita pipilitin. I made my choice, it's about time that you should make yours. At masuyo siya nitong hinalikan sa labi at pinakawalan. Tumalikod dito at dahan-dahan lumakad palayo sa kanya. Be happy. Don't let it go, no regrets, parang naririnig niya ang mga salita ni Donna. Handa na ba talaga siya na ipaglaban ang nararamdaman niya? Habang nakikita niya ang papalayong binata ay para may kamay na mahigpit na humahawak sa dibdib niya at hindi siya makahinga at doon para siyang natauhan na hindi niya pala kayang mawala ang tao na ito na walang ginawa kundi ipaglaban siya. Mahalin siya. Mark, tawag ni Maiti. I still don't understand si Mark na arugante, gwapo, mayaman ay magkaka-interes sa akin. It's not easy lalo na sa mundong ginagalawan natin. Iagi kong sinasabi ko sa sarili, ano ba ang kaya kong ibigay sa'yo, lalo na you have everything, but somewhere along the way nakilala ko ang ibang Mark Aristakis na selfless, understanding and can love unconditionally at ang tangi ko lang pwedeng ibigay sa'yo is myself, the simple old maid may kavilas. And sabi ni Mark na anting-anting humarap sa kanya, and yes, love you Mark Aristakis, and this time I'll be the one to tell you, will not let you go, you are stuck with me. And hindi na natuloy ni Mae ang sasabihin dahil siniil na siya ng halik ni Mark. This time she answered the same way. They kissed gently, passionately, and they sealed this promise na para bang wala nang makpaghihiwalay sa kanilang dalawa. Hindi na alintinan ng dalawa ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan at kung lumingon lang sana sila. Mapapansin ang isang anino na nakakubli sa isang puno. Kung saan hindi nito maitago ang sakit na nararamdan habang naging saksi sa pag-ibigan na iyon. Ang pagpatak ng ulan ay kasabay ng pagpatak ng luha nito. Mae. Hirap na hirap at bakas ang sakit na nararamdaman ang binagkis ang pangalan nito. Michael, are you ready? 5 more minutes, start ka na. May nagpapabigay nga pala sa'yo. Ani ni George at inabot kay Michael ang mga bulaklak at isang puting sobre. Binuksan ito ni Michael at nanumbalik ang mga alaala. Michael, gulat na sabi ni George nang buksan ang pinto ng bahay dahil sa walang tigil na pagdodoorbell. Nakatayo sa labas si Michael na basang-basa sa ulan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Hindi siya sinagot ni Michael at tuloy-tuloy na pumasok sa bahay at kitchen. Kumuha ng baso, naglagay ng brandy at tuloy-tuloy nitong ininom. Michael, ano ka ba? Saway ni George, alam mong hindi ka sanay uminom. George, please let me be, pwede ba sa gabing ito being the friend? Anong bang nangyari? Hindi pa dapat tapos ang party dahil maaga pa. Si May ba? George, I love her. I love her so. Pero siya ang mahal niya, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo. Pero bakit? Michael. Wala tayong sagot sa tanong mo. Ganyan talaga, alam ko masakit, but you should be happy. Well, at least ngayon naramdaman mo na,
naranasan mo at sa susunod na magmamahal ka uli alam mo na you can take this for granted and treasure it while it's there. Sa sinabi ni George may sumisingit na alaala kay Michael, I love you Michael everything that I am. When the time is right you will fall in love at mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko ngayon and when that happens remember me. Let's drink George. Tinaas ni Michael ang baso. Napailing na lang si George na nagsalin din ng inuman para samahan si Michael. Walang tigil sa hiyawan ang mga tao at punong-puno ang Araneta Coliseum ito ang kauna-unahang major concert ng The Rock Village pagkatapos ng 2 taon. Itong huling kanta ay dedicated sa isang tao. Nangako ako sa kanya na kakantahin ito. Dahil karamihan ng kinanta namin ay revivals, this song is our own. She is the best person I met. This is for you and I hope you are listening. Babae sa dilim na alala ang mga gabing kasama ka ang mapupulang labi at yakap ka ang mga araw na kasama ka, at ang mga gabi sa ilalim ng buwan o babae sa dilim asan ka na ngayon alam ko na ang kahulugan ng kabiguan ang mahalin ka ay di pagsisihan ibang. Liwanag ang sinundan mo o babae sa dilim paalam at ako ay gigising na dito sa panaganip na ito, ngunit mahal pa rin kita sa loob ng dressing room kung saan nakapatong ang puting sobre at laman nito may Josel Cavillas and Marcos Aristakis request. The honor of your presence at their marriage on Saturday, the 2nd of July 2021 at 6 o'clock in the evening.